Hi guys! Magandang araw! For today's vlog ay samahan nyo naman kami sa aming ordinaryong araw kasama ang aking pamilya. Pagkagising ko nga sa umaga ay almusal agad ni Yael ang aking niluluto. At ng araw na ito nga, itong peras at oatmeal ang aking ihahanda para sa kanya. Itong recipe nga na ito ay shinare lang din sa akin ng aking kaibigan. Nagustuhan nga daw ito ng kanyang baby kaya subukan ko daw na pakainin ko din si Yael. Bukod nga kasi sa masarap ito ay napakaganda din ito para sa mga baby. At syempre, nag-research din ng mami at napakadaming vitamins nga nang makukuha nila sa pagkain ito. Napakabilis nga lang i-prepare ng ganitong baby food. Pinakuluan ko nga lang ang peras at nung lumambot na, nilagay ko na rin ang oatmeal. May mga mami nga din pala na nagtatanong sa akin kung anong brand daw ng oats ang aking ginagamit sa pagkain ni baby. At Quaker Oats nga po ang aking ginagamit, yung plain lang. Kapag ganito nga na almusal ni baby, ay kadalasan saktuhan lamang ang aking ginagawa. Kung meron mang konting natitira, ay ayun naman ang aking pinamemerienda sa kanya. Iba nga ang aking ginagawang pagkain para sa kanyang lunch at dinner. May isang mami nga din na nag-comment na ang sipag ko daw magawa ng food ni Yael. Para kasi sa akin, bilang nandito lang naman ako sa bahay, isa talaga ito sa sinabi ko na hindi ko palalampasin na gawin para kay baby. Alam ko kasi na darating yung araw na siya na mismo ang pipili sa gusto niyang kainin. Hindi katulad ngayon na wala siyang choice. Charot. Pagkatapos ko ngang pakainin, paliguan, at patulugin si Yael, ay lunch at dinner naman namin ni Daddy ang aking niluto. Yes po, hanggang hapunan na nga ito. At ng araw na iyan nga ay nilaga ang aking naisip na ulamin. May konting baboy pa kasi kami sa rep, tapos sakto na bumili naman ng gulay si Daddy. At nagulat pa nga ako kay Daddy at pinalalagyan niya ito ng pechay. Hindi naman sinigang ang aking lulutuin. Gusto daw niya na lagyan noon para maraming dahon-dahon. Akala mo naman talaga mahilig sa gulay, mga michar. Buti na lang talaga at nung laging kami ni Daddy ay natuto na din siya na kumain ng gulay. Pero sa tunay, kahit naman ako nung aking kabataan ay sadyang hindi rin ako ganoong kahilig kumain ng mga gulay. Natuto na nga lang akong kumain ng patatas at carrots noong lumipat na kami dito sa Laguna. Ay paano naman kasi hindi naman mga ganyang gulay ang meron doon sa amin sa Quezon. Nung bata kasi ako, kalimitang gulay namin ay bulang lang na sitaw at talong, ginataang langka, kadalasan pa nga ay ginataang talbos ng balinghoy o kamoting kahoy kung tawagin dito sa Laguna. Habang nagpe-prepare nga ako ng aking mga sahog, ay nagpakulo na din ako ng tubig. Inuna ko nga ang ilagay ay ang sibuyas at baboy para lumambot na ito. Naglagay na nga din ako ng konting asin, seasoning at paminta. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay nilagay ko na rin ang patatas at beans. Katulad nga ng sabi ko kanina ay konti lamang ang aking baboy. Kaya kay Nor Pork Cube tayo kumapit mga mi. Nung chinek ko nga si Yael ay tulog pa rin siya. Nilagay ko na nga din pala yung pechay at pechay bagyo. Isa talaga ang nilaga sa pinakamadaling lutuin para sa akin. Pinakulo ko nga lang ng ilang minuto at yan, ulam na, kain po tayo. Pagkatapos namin kumain ay nag-open naman ako ng mga parcel na dumating. Medyo matagal-tagal ulit nagparamdam si Shopee mga mi. Itong mga order ko nga ay para naman lahat kay baby. Simula nga nung last video na nag-stock ako ng gamit ni Yael ay ngayon lang naubos ang kanyang mga wipes. Unilag pangalan ang aking in-order. Maganda kasi talaga itong gamitin. Maganda nga ang pagkakabasa niya compare sa iba kong nasubukan. Sabi ko nga din next time ay susubukan ko na ang Scente. Ay grabe na kasi ang amoy ng poops ni baby mga mi. Simula nung nag-solid food siya. Yung tipong para kami laging may gera. Charot. Nag-order nga din ako ng training spoon ni Yael. Minsan kasi ay gusto ko siyang paghawakin ng kutsara niya. Kaso pag sinusubo niya ito ay nagkakaroon ng pagkakataon na naduduwal siya. Kaya medyo natatakot talaga ako. Itong training spoon nga na ito ay nirecommend lang din ng friend ko na may baby din na kaedara ni Yael. Tunay ngang maganda ito mga mi. Ang alam ko nga din, ito yung mga ginagamit ng ibang mami kapag tinuturuan nila ang kanilang mga baby sa BLW feeding. Satisfied nga din ako sa quality nito. Rubber kasi yung material na ginamit sa buong spoon. Kaya sigurado na hindi masasaktan si baby kapag sinusubo niya ito.
trabaho. Pagkatapos ko naman mag-open ng parcel, ay ito namang mga 2PN kong damit ang aking ginawa. Hapon na nga din ang mga panahon na iyan. Si daddy na din muna ang nagbantay kay baby. Hindi kasi talaga nauubos ang aking mga gawain. Sabi ko nga magde-declutter pa ako ng mga damit ni Yael. Ang dami na kasi talaga niyang hindi kasyang damit. At medyo masikip na nga din ang kanyang drawer. Actually, mga mi, kahit nga mga damit ko ay aking ding aayusin. Hindi ko kasi talaga alam kung kailan babalik ang pagkapayat ko ng konti, mga mi. Sadya kasing simula nung nanganak ako ay napakarami ko ng damit na hindi nagagamit. Lalo na nga nung nag-stop ako sa aking trabaho, kadalasan nga ay pambahay lang naman ang aking nasusuot. Bilang isang full-time mom, ay ito lamang ang ilan sa mga walang katapusang gawain natin sa bahay araw-araw. Maglilinis ng bahay, magluluto, maglalaba, mag-aalaga ng bata at madami pa. Sabi nga din ng karamihan, ito yung propesyon na kahit masama na ang pakiramdam ay hindi pwedeng tumigil basta-basta. Ito lang din kasi ang ating maitutulong sa ating mga asawa na nagpapagod naman sa pagtatrabaho para kumita ng pera. At ayan lang for today's video. Salamat ho!